Okay mga IT pros, pag-usapan natin ang isang napaka-critical na topic, ang pag-manage ng access at permissions sa Microsoft 365. Alam nyo, hindi lang to basta isang checkbox sa to-do list natin. Ito yung pundasyon, yung unang linya ng depensa natin para protektahan ng data ng kumpanya. Pero at the same time, kailangan nating siguraduhin na produktibo pa rin ang mga tao. So paano ba natin ito gagawin ng tama at efektibo? Let's dive in. Okay, so isipin niyo to. Nakapag-login na yung user. Successful. Authenticated na sila. Pero eto yung tanong. Ngayong nasa loob na sila ng system, ano na ba talaga ang pwede nilang gawin? 'Di ba? Kasi yung authentication, parang susi lang yan sa main door ng building. Pero yung authorization, yan yung ID badge mo na nagsasabi kung aling mga kwarto o floor ang pwede mong puntahin. Magkaiba yon, and that's what we're talking about today. So, linawin natin, ano ba talaga itong authorization? Well, in simple terms, ito yung proseso na nagde-determine kung anong pwede mong gawin, yung what you can do. Pwede ka bang magbasa ng file, mag-edit, mag-delete, at dito ang golden rule at sana tandaan nyo to ay ang principle of least privilege. Ang ibig sabihin lang yan, binibigay lang natin sa user yung saktong-saktong access na kailangan niya para gawin yung trabaho niya. Wala nang kulang at lalong-lalo na wala nang sobra. Kasi isipin nyo, every extra permission you give is a potential security door left open. At yung ganda ng Microsoft 365, napaka-flexible ng approach nito sa authorization. Hindi lang to basta yes or no. Layered yan. So, una, meron tayong roles. Isipin nyo yung roles as a job title, like Exchange Administrator. It gives you broad capabilities related to that job. Tapos, meron ding permissions na mas specific. Ito yung parang susi sa isang particular na SharePoint site o sa isang shared mailbox. Ang goal natin as admins ay i-combine itong dalawa para ma-enforce yung principle of least privilege in a very granular way. Okay, so paano natin gagawin yan in practice, lalo na para sa mga admin? Dito na pumapasok yung pinaka-core concept, Role-Based Access Control, o mas kilala bilang RBAC. Ito mga ka-IT ang pundasyon ng isang matatag na security strategy sa M365. Let's break it down. So, paano ba to gumagana? Actually, napakasimple pero sobrang powerful ng concept. Kasi imbes na bigyan mo ng permissions yung bawat admin, isa-isa, which is, alam nyo naman, nakakapagod at prone to mistakes, ang gagawin mo na lang, i-assign mo sila sa isang role. Yung role na yon meron ng predefined set of admin rights. So lahat ng members ng user administrator role, for example, pare-pareho yung kaya nilang gawin. It's the central mechanism built right into Microsoft Entra ID at may mga specific roles pa para sa bawat service, like Exchange or Teams. Ito yung mga karaniwang roles na makikita nyo. Meron tayong Exchange admin para sa emails, SharePoint admin para sa sites, Teams admin, and so on. Pero yung isa dyan na kailangan nating pag-usapan ng seryoso ay yung Global Administrator. Okay, a little mentor advice here. Watch out for this. Isipin niyo ang global admin role as the keys to the kingdom. Literally, kayang gawin lahat. Kaya bilang best practice, dapat sobrang limitado lang ang bilang ng global admins ninyo. Ibigay lang to sa mga taong talagang kailangan at pinagkakatiwalaan ninyo ng husto. Okay, that's for admins. Pero paano naman yung mga regular users natin? Yung mga end users, hindi naman sila admin, 'di ba? Dito na pumapasok yung tinatawag na group-based permissions or resource-specific controls. Yung perfect example nito ay sa SharePoint. Sa isang specific SharePoint site, may sarili siyang set of permissions. Yung visitor na pang-view lang, yung member na pwedeng mag-add at mag-edit, at yung owner na may full control sa site na yon. Tandaan, itong permissions na to, hiwalay sa admin roles. It's all about access sa specific na resource. Alright, so kung yung rules ay para sa admin access, paano naman natin ima-manage yung access ng daan-daan o kahit libu-libong users sa napakaraming files, sites at apps? Well, the answer is groups. Ito yung building blocks natin para sa pag-manage ng access at scale. Okay, may 4 na primary types ng groups sa M365 at importante na alam natin kung kailan gagamitin ang bawat isa. Tingnan natin itong table. Una, yung security group. Ito yung pinaka-basic. Ang primary use nito, purely for assigning permissions. Bigay ng access sa SharePoint sa isang app, yun lang. Walang email to, walang extra features. Pangalawa, yung Microsoft 365 group. Ito yung para sa collaboration. Pag gumawa ka nito, yes, pwede kang padalhan ng email at eto ang key difference,
Automatic itong gumagawa ng shared resources. It's a full collaboration package. Pangatlo, yung mail-enabled security group. Hybrid to. Para siyang security group na pwede mong padalhan ng email. So kung kailangan mong mag-assign ng permissions at magpadala ng announcement sa same group, ito yung para sa'yo. At panghuli, yung classic distribution group. Ito para lang talaga sa email. Isang email list lang to for sending mass emails. Let's zoom in a bit sa Microsoft 365 groups. Kasi ito talaga yung modern way of collaboration. Isipin nyo, ito yung powerhouse. Sa isang click mo lang para gumawa ng M365 group, hindi lang isang grupo yung nagawa mo. Automatic, mayroon ka ng shared Outlook mailbox, may group calendar, may sariling SharePoint document library, may planner board, at pwedeng-pwede mo pang i-connect sa isang Microsoft Teams workspace. All in one package. Super convenient for project teams. Okay, ito yung isang feature na sobrang game changer lalo na sa malalaking organizations, dynamic groups. Dito, hindi mo na kailangang i-manage manually yung members. Automatic yan. Paano? Gumagawa ka ng rules based on user attributes. For example, pwede kang gumawa ng rule kung yung department ng user ay marketing, automatic, member siya ng marketing all group. So, why does this matter? Sobrang laking bagay nito. Una, it reduces manual work. Set it and forget it. Pangalawa, at mas importante, binabawasan nito yung human error. At pangatlo, sinisigurado nito na yung access ng isang tao ay laging-laging aligned sa current role niya. Lumipat siya ng department, automatic, aalisin siya sa lumang group at idadagdag sa bago. It's automation at its best. Okay, so we've covered the basics, roles and groups. Ngayon, let's level up. Pag-usapan natin yung mga mas advanced na tools. Kasi yung modern security, hindi na sapat yung may user at password ka lang. Sumusunod na tayo sa tinatawag na Zero Trust Principle. Ano yon? Yung idea na never trust, always verify. Bawat access request, kailangang i-validate regardless kung nasaan yung user. At yung primary tool natin for zero trust ay itong conditional access. Ito yung pinaka-powerful, for me. Isipin niyo to as your intelligent if-then policy engine. Gumagana siya in 3 steps. Una, a user tries to sign in. Pangalawa, i-check ng system yung mga conditions. From where are they signing in? Anong GUN device ang gamit nila? May risk ba sa sign-in na to? Tapos, pangatlo, based sa conditions na yan, mag-a-apply yung system ng controls. Pwedeng i-allow, i-block, o for example, i-required na mag-multi-factor authentication or MFA. It's context-aware access control. Now, kung yung conditional access ay para sa lahat, ito naman special para sa mga admin natin, Privileged Identity Management or PIM. Dito, ang goal ay alisin yung tinatawag na standing access para sa mga powerful roles. Imbes na 24/7 kang global admin, gagawin nating eligible ka lang for that role. So yung process, una, you have to request the role. Pangalawa, kailangan itong ma-approve. Pangatlo, bibigyan ka ng access pero time limited lang. Sabihin nating 4 hours. At pagkatapos nun, step 4, automatic, revoked na yung access. This dramatically reduces the risk of your most powerful accounts being compromised. Bukod sa PIM at conditional access, mayroon pa tayong iba pang tools. For example, yung access packages. Sobrang useful nito for onboarding and offboarding. Pwede kang gumawa ng isang package ng lahat ng kailangan ng isang bagong marketing manager. Groups, apps, SharePoint sites. Isang request lang, approved, andun na lahat. Then, meron din tayong information protection and sensitivity labels. Ito naman yung security dumidikit sa data mismo. So kahit i-download o i-forward mo yung isang highly confidential document, mananatili yung protection niya. Okay, ang dami nating tools, no? So, ang tanong ngayon, bilang admin, saan mo ba ito lahat i-configure at i-manage? Let's talk about the admin centers. Basically, may dalawa tayong main portals. Una, yung Microsoft 365 Admin Center. Isipin nyo to as your go-to place for day-to-day tasks. Dito ka magre-reset ng password, mag-create ng M365 group, mga simple and user-friendly na gawain. Pero, para sa mga mas advanced at complex na bagay, yung mga identity management tasks, security rules, pag-configure ng dynamic groups, ng conditional access, lahat yan doon natin gagawin sa Microsoft Entra Admin Center. Yan ang command center para sa identity and access. At syempre, sa isang enterprise environment, hindi mo pwedeng i-click lahat yan isa-isa. Kailangan natin ng automation and scale. Dito, dalawa yung key tools natin.
Para sa mga IT admins, meron tayong PowerShell. Perfecto for bulk operations. Gusto mong gumawa ng 500 users? PowerShell. Gusto mong i-modify ang settings ng lahat ng groups? PowerShell. Now, for deeper integration with other systems, dyan na papasok yung Microsoft Graph API. Ito yung nag-aalaw na mag-usap yung M365 at yung HR system ninyo, for example. So kapag may bagong hire, yung HR system, pwede niyang utusan ng M365 via the Graph API para automatikong gumawa ng account. That's true automation.